Hello guys, good day, good evening, and good morning, good evening, and good afternoon kung kailan man kayo nanonood ng ating episode ngayon. I'm Jomar together with Miguel and Eugene, and special lang ating episode na yun because we have powerhouse of guests ngayon sa ating podcast. Of course, we have here the returning Sir Elsie De Leon and Miss Mau Nosekai. But hindi lang silang dalawa ngayon yung makakasama natin. We have here one of the well-known and famous illustrators, comic book illustrators. Sabihin natin, and marami na siyang nagawang mga comic books such as Psylocke, and he's also one of the artist for Star Wars High Republic, kung di ako nagkakamali, and many more na pwede natin mapag-uusapan natin later on. Grabe, in-import nila Sir Elsie and Miss Mau. Bigating guest. And for the first time here on our podcast, we would like to welcome Mr. Harvey Tolibao. Sir. Welcome, sir. Welcome. Yes. Well, sige ako ano na muna, Migs, ano muna masabi mo with our lineup of guests? Actually, na-excite ako kasi being a big comic book fan, actually na-starstruck nga ako kasi for the longest time, nakikipila lang ako sa pila sa Comic Odyssey pag may signing sila Sir Harvey at iba-ibang Filipino comic book artists. So ngayon, it's really a pleasure and sobrang natutuwa ako that to have a chance to interview our comic book creators. So actually ito yung for the longest time nag-take ako ng break sa pagpa-podcast. So pagkakabalik ko lang earlier this year and then ito pa may opportunity tayo to interview yung mga local comics creators natin. So sobrang na-excite ako. Sana wag mo yung question. Wala may question. Yes. Wala kasi yung waistline, mga ganun, favorite. Joke lang. Hindi naman. Joke lang. How about you, Eugene? Ako excited din ako kasi again kasama si Sir LC, si Miss Mau, at ang pinakamalapit nating ngayon si Sir Harvey, na lagi rin ako pumipila kasi para magpa-check ng portfolio natin. Sana hindi masama yung sinasabi ko. Kasi sir, parang pangit ang sinabi mo sa akin. All good naman. Mas parang natakot tuloy ako. Parang paggigisa. Mas gusto ko ginigisa ako at least alam ko yung ginagawa ko mali. Yan. Lagi ako nagpapa-check dati kay Sir Harvey ng portfolio nun. Papasign din ako comics ko. Pero kapag may comics na gawa niya, yun yung so nakakatawa na nandito tayo ngayon to talk about comics and such. At Yan. Sige, umpisahan na natin ang tanungan. So, okay. Tanungin ko muna si Miss Mau saka si Sir LC. How were you able to bring Sir Harvey on board sa inyong upcoming comic Archon? Si LC. Si LC po yun. Oo. Hindi na naman yan. Sandali naalala ko kasi si Harvey ang nagpresenta. Nag-guest ko yan sa radio show ko yan. Tagal na, a few months ago. Si na Jiggy yata. Tapos biglang sinabi ko about yung Archon, tapos sabi niya, gagawa ako ng cover. Wait ha? I-hold kita dyan. Tapos ayun parati ko ng katext, reminder lang sinabi mo to. Yes. Gusto ko lang nung ginagawa na namin yung ink na nag-i-ink kami. Nung narinig namin yun, sabi ko, shit, dapat performance level tayo dito. Dapat
put it to the pedal to the metal, tsaka fifth gear na. Para sagad eh. Talaga, dapat maangas eh. Na-pressure in a good way. Na-pressure in a good way. So, sige. Sir Harvey, ano pala yung mga dito? Yung mga pwede ko ba matanong to? Sige sir, kahit ano sir, yung mama ko nasa likod, okay lang yan. Sir Harvey, tanong ko Yung mama ko nasa likod, nagtatabi ng mga damit. Sorry. Sir, tama ba from what I have heard from Sir LC that you designed an alternate cover for Archon Comics? Oh, sir. I think it will be an honor if he agrees with it. And I think LC is like one of like the greatest guys na nasa ngayon industry. Like they keep pushing what we have to do as a comics to put it in the next level. And I'll be happy. Like it will be an honor for me to do a variant cover for them. And sabi ko nga sa kanya parang, sir, sabihan mo ako sa deadline kasi hindi ako magaling sa deadline, but I'll make up and tanongin ko, ito yung tanong ko talaga sa kanya ngayon, parang kailan ba natin to dapat matapos, kailan ko to dapat magawa, and hopefully abot ako para hindi ako mapahiya kasi yun lagi yung pinaka-importante sa lahat. And LC was really like, he's helping a lot of people, not only me, like a lot of like the Comic-Con family, sinasabi niya, pinopromote niya, bawat artist na nandun. And bihira lang yung ganun because a lot of people will always think for themselves. Laging nililip up nila sa mga social media, sila lang yung pogi at magaling. So, mahirap lumaki yung industry ng ganun. But with the kind of people like LC, like bringing all these like guests na parang, sabihin mo kung anong ginagawa mo, how you can tell your story. And that's what make a better like community. It will make the community more better and stronger kasi nga nagtutulungan. And I always believe on that. The crab mentality is just lang yan parang sinasabi lang yan ng mga tao. Pinaka-importante pa rin sa lahat, it's the helping of each other. Like Eugene said na parang nagdala ko ng portfolio. Sana hindi masama yung sinasabi ko but I learned from that. Like I met my idols, one of the best artists that I follow simula nung grade 4 ako. Tapos dala-dala ko yung comics ko sa kanya, pinakita ko. Sabi ko, sir, kinolect na ko yung Kidlock #1, Terminator #1, Dragon Ball Z, pinakita ko. Tapos parang nagalit siya sa akin. Parang wala kang pag-asa sa comics, ganito. Kung ako sa'yo, tumigil ka na mag-drawing. Tapos umiiyak ka lang, gumuguho talaga yung dreams ko sa likod. Alam mo yung parang anime na nababasag. Parang Akira na bubigay yung mga building. Parang gano'n sa wala na akong pag-asa. Tapos biglang yung kaibigan ko, tinapik na ako. Parang, hindi totoo. Sabi ko, kasi hindi naman siya yung magsasabi. It's not the guy who will tell you na you can't do it. It's always yourself. Pag sinabi mo di mo kaya, wala, parang gano'n. So yeah, parang sana maganda yung sinabi ko kay MJ. Kasi nagigilty ako, parang, sure, sinabihan mo ko sa hindi, wala akong pag-asa. Wala akong sinabi yun. Pero ang one funny thing na sinabi ni Sir, and may kasalanan ako dito kasi medyo, nagtamad-tamad ako nun. Nagpakita ako ng portfolio, walang bago. Parang bago. Ni-recycle mo lang ba or hindi mo talaga wala kang ginawa? Clear na yung binder ng mga kasi pa ako ng traditionalist pa ako nun, di pa ako digital artist. Pinakita ko sa kanya. Parang siguro pangatlong beses niya na nakikita, pangatlong beses niya na ako nakikita nun. Tapos wala na bagong gawa. Parang parang yun lang. Parang, oo nga, tama, may point si Sir. Dapat, pursikip pa ako ng konti, practice pa. Safe yan. Hindi man yun, Sir. No offense yun. Tama yun. Parang kasi yan parang there's always like one rule sa comics na kailangan din talaga malaman. Like, a lot of people now are listening in this na parang every day or every other day, you need to like draw one panel or draw one line. So palaging sinasabihan ako niya ng mga aspiring artist, sir, wala akong time Sabi ko, ilang oras ka natutulog? 8 hours, sir. Bawasan mo ng 15 minutes. 7 hours and 45 minutes ka na lang. Yung 15 minutes is drawing mo. 15 minutes time 5 days. Parang nag-iiba, dumadami siya So a lot of people will always find a reason not to draw.
And sinasabi nila yung time kaagad yung ano. Ang kalaban ko kasi sobrang busy ko sa school, parang ganun. So ang ginagawa ko dati, messenger ako nag-aatid ng yaya, pagdating ko ng Maynila, nagkumukuha ng ticket, wala talaga akong time. Pero nagdo-drawing ako sa bus, nagdo-drawing ako sa train, nagdo-drawing ako sa tricycle. So if you really like wanted to do it, there's no reason na wala makakapigil sa'yo. Kahit isang kamay na lang, yung namaga yung right hand ko, nung hindi na ako makahawak ng pen, I'll try to draw on the left para lang ko yung deadline ko. Mapasa ko yung mga character studies. So parang bakit mo sinasabi na gusto mo yung dream na yun, pero maraming dahilan na wag kang mag-drawing, diba? Parang ganun. So parang the rules is always show whatever you have. Kahit sang linya lang yan, sir, ito lang nagawa ko kahapon. Okay, yung linya nito, tagilid. Parang kailangan mo itong straight. It doesn't matter. Because there's always like room for you to like better by drawing every day or every time. So, wala namang to. Art is not like special skills in the, parang, special talent. It's a skills. Skills, it means na can be improved and can be practiced. So, hindi siya, pero may mga tao na gifted, yun yung the chosen one. Kilala ko yan, mga ganyan. Yung paglabas mo lang sa sinampunan ng nanay, naglalahawak na ng lapis, marunong na agad. Oo, yan. Pero mga ganyan, tapos pag nakita mo talaga, and the best thing of it is like, they are not the most hardworking people because they know they have the powerful skills na wala tayo. So nagdo-drawing sila, bihira lang. Pero pag nakita mo, sasabog yung utak mo. So parang ganun. So these people are so gifted. Pero pag may mga jobs silang ginagawa, wala talaga. Parang wala kang, kahit anong galing mo, pag tinapat mo yung drawing mo, wala talaga. Hindi ka talaga mananalo. Parang mga Alex Ross, di ba? Pag tinapat mo yung drawing mo, babay ka talaga Babay ka. Okay, Jim Lee. Travis Charest, Jim Lee. Wala talaga. Pero parang si Jim Lee, parang hard work din yan sa kanya. Kasi Jim Lee is like, self-taught daw siya. Hindi yan gift sa kanya kasi parang influence ni Alan Davis, influence ni ganito. So, pag may ganyan, hindi yan unlike na Frank Whiteley, di ba? Parang pag nag-drawing, walang kaparehas. Simon Bisley, Alphonse Muka, wala talagang kaparehas. Parang ganun. Ay, Wayne, don't think. Stop, Gawin. Kala ko nanonood ng mga SpongeBob SquarePants Okay lang po yun. Okay lang yun, sir. No problem. Anyway, yun. Parang ganun. So, napag-usapan na rin natin yung mga artists. So, sa inyong sa inyong tatlong creators, sino yung mga artists na merong pinaka-biggest influence sa inyo? Ako influence ko talaga si Lainey Liu, Wills Portacio, saka yung mga lumak, Alfredo Alcala, Alex Nino. Yan sila, parang sobrang laki nung influence kasi sa akin. Yung lola ko kasi, mother side naman to, nakwento ko ata kay Elsie na interview ako, father side, yung ninja ko na lola. So dito sa mother side ko, siya yung nagbabasa ng mga old comics, mga 1960s, 1950s. Siya yung nagsabi sa akin, look at that, yung how they tell a story by one page with several boxes na tawag ng lola ko. It's not a sequence. One boxes will tell like beautiful story and they're connected to each other. So yun yung lola ko, si Lola Rosing. So parang nag-open yung mind ko. Parang wow, ganda pala maging comic artist. Tapos sinasabi niya, hindi ko makalimutan, Alfredo Alcala, Alex Nino. Parang yun yung umano sa mind ko. And I'm happy. I met them. I met Alfredo Alcala Jr., the son. So, tinell yung story ng dad niya. Yun pala, yung parang, kasi probinsya kami, Bukidnon, Mindanao. There's no such thing as to be a comic book artist. Wala, 0%. So, magiging artist ka, parang wala talaga. Parang sabi nga ng agent ko, batuhin ko na lang daw yung buwan, mas matatamaan ko pa yun to become a comic artist. Parang, yan yung lagi sinasabi niya sa akin to become an artist for Star Wars, better throw a stone on the moon. You can hit that than to become an artist. Parang imposible. So parang in believe mo, hindi nawawala. Mamimit mo. Namit ko si Alex Nino. Natanong ko yung pinakagusto kong tanungin kasi parang una kong pakita ng art ko sa agent ko, na naging agent ko. Sabi niya, this is the most ugly Superman I've ever seen in my life. Ganun.
Tapos sobrang tuwa ako, woo! Sumigaw ako sa mga tao. Bobo ba to? Ano to? Ba't dito nakaintindi? Ugliest nga. Tapos tinanong ako ni Stephen, man, bakit natuwa ka, man? Ganun si Stephen. Man tawag niya. Sabi ko, hindi man yung pangalan ko, RB. Ganun. First time namin nag-met. Stephen Segovia is the artist. Segovia. Yeah. Sabi niya, man, bakit ka natuwa, man? Sabi ko, man, yun yung pinakaunang English na comment sa buong buhay ko. Sobrang ganda pakinggan. Sabi ko, Amerikano. Sabi ko. So, because in my mind, I know na hindi siya yung magsasabi na wala akong mapapala. It's just me. Pero yung comment niya parang pangit pala talaga drawing ko. Tapos nung binalikan ko ngayon, pinakita ko sa mga mga bata. Pangit talaga. Sinabi kahit mga bata, ang pangit nga sir, ang pangit ang Superman mo. So, totoo yung sinabi lang, yun lang agent. So, tumatak yun sa akin. So, pero tinanong ko si Alex Nino. Alex Nino, nasabihan ka bang Sabi ko, ugliest yung artwork mo. So, ang ganda ng sagot niya sa akin. Yun lang yung question, dalawa question ko sa kanya. But yung ugliest, sabi niya, ugliest is just in the eye of the beholder. Parang gano'n. Baka sa ibang tao, yung ugly na yun is the most beautiful things they ever seen and experienced in their life. So yun nagkaroon ako ng pag-asa. Utang nila, kahit pangit pala yung drawing mo, may pag-asa. Ayan. Tapos yung tinanong ko na second sa kanya, parang, paano mo namit yung asawa mo? Nagalit nga si Aimee nun sa akin, Aimee Marcos. Pinagalitan ako nun, sino itong na to? Parang gusto, kasi hindi ako kasali dun sa mga magtanong. Kasi mga animation lang ata yung Tapos kulit-kulit ko I have a question. Ganun talaga ako. I have a question, sir. Sino ba ito? Palabas na ako. Tapos sabi ni Alex Nino, di ko makalimutan, wag. Ang ganda ng question niya. Sabi ko, sir, paano mo na-meet yung love of your life? Kasi walang makaintindi sa artist Yan yung pinakamahirap. By the end of the day, mga asawa natin, girlfriend, sasabihin, ang weird naman ito. Kasi magdodrawing ng 18 hours din. Ano to? Di ba? So walang makaintindi. So yun yung tinanong ko kay Alex Nino. Sabi niya, did you know that my wife is the reason why I work in comics? Ang galing na pagkasabi ni Alex Nino Kasi nung nagpasa siya sa US ng mga drawing niya, sinabihan siya, ang ugly naman ng mga gawa mo. Hindi ko alam kung Marvel or DC. Ang ugly naman ng portfolio mo, pinunit niya yun. Pinunit niya. Tinapon niya sa basuran. Tapos yung wife niya, kinuha yung mga page niya, tapos in-scotch tape. Tapos pinasa sa other company. So either opposite, Marvel DC, DC Marvel. DC. Tapos yun yung nagsabi, ang ganda ng works mo, ganun. Kaya natanggap siya. So parang your other half is the most important person of your life as an artist. Kasi siya yung magkakaintindi. Kahit mag-away kayo, opposite kayo, but she's the person na in-accept ka. So parang kailangan mo na i-accept kung ano yung mga sasabihin niya. Ang tagal mong gumising, parang gano'n, bakit ka pa natutulog? Diba? Parang siya yung opposite sa'yo, pero she's the one na mag-lift up sa'yo, gagawa ko. Kailangan kong gumawa ng oras, sumunod sa oras. Or else, hindi ka makano. So yun. Anyway, parang gano'n yung story. Parang sorry, ang haba-haba. Parang hindi na nagsasalita si Nancy. So, isip niyo ako. Okay, going back po. Sir LC, what's your your answer po dun sa question? Sinong artist? Or creator? Yeah. Pag old school, ayan, Jack Kirby siguro. Yan ang mga ginaya ko ng bata. Tapos pag bago, pag foreign, ayan, si Frank Whiteley, gusto ko yun, very unique, tama si Harvey. Pero yung idol ko talaga, Sean Phillips. Sean Phillips, favorite. Sobrang alam na love ko si Sean Phillips. Alex Malin, isa pa yan. Ayan, yan, favorite ko yan. Gusto ko, sobrang fan ako. Basta yung duo na yan, favorite duo ko in comics yan. Brubaker Phillips. Lahat yan binibili ko. Basta Brubaker Phillips, kukunin ko yan. Wala akong pakialam kung anong title yan kukunin. Basta sinabi mo kasama sila. Same tayo. Sobrang favorite kong duo. The best duo in Western comics sa akin yan. Si Brubaker, Sean Phillips. Pag local, ayan, syempre nandyan, si Harvey. Gusto ko yung style. Pati, yan, of course, si Eugene at si Mau, gusto ko. Especially si Mau, dahil napilip ako, first time ko nakilala si Mau, biglang, ikaw yung artist? Wow! Bira ako makakilala sorry, not to be, but female mecha artist. So parang, wow, ikaw lang nakilala ko. Yan, karamihan, lalaki yan, mahilig sa robot, di ba? So, I guess one of the reasons na tuwang-tuwa ako dito with Arco is na attach si Mau, sabi ko, ay, tapos na. Ito mo, mismo na, di ba? Kasama ko na si Mau. So,
Mismo. So, yun. How about you, Miss Mau? Ano po sino mga influences mo? Ako naman, mostly kung sila puro western, ako naman puro mostly anime tsaka games. So, mga Akihiko Yoshida, tapos si Hiromu Arakawa, Full Metal Alchemist. Yeah. Inoue Takehiko, Slam Dunk. Yes. Sobrang Slam Dunk, yes. Yes. Vagabond. Ganda ng art niya. Vagabond. Oo. Hanggang ngayon, di pa niya tinatapos. Tapusin mo. Joke lang. Yung pinaka-obvious na influence sa akin is Taito Kubo, Bleach. Yes. Like, very obvious siya sa art style, pati yung sa paneling ko sa comics, yung pagtitipid sa backgrounds. Ayun. Understood. For local naman, si Sir Wills Portasio, sobrang nung nakita ko yung artworks niya, nagustuhan ko, yung pinaka nagustuhan ko is yung ink work niya. How he does yung inks, yung pinaka nagustuhan ko. Yeah. Kasi parang ako doon, parang nag-indulge ako sa works ni Sir Wills nung around 2014 ata yun, 2013. So, Yes. nasiraan ako ng laptop nun. So, wala akong no choice nun, wala akong equipment. So, back to traditional ako. So, yung mga merch na mga binibenta ko dun sa events, dinodrawing ko siya mano-mano sa sticker paper na mat. Tapos rin ako, parang sabi ko, sige, enhance na rin natin, practice na rin tayo sa let's go back to our roots. Enhance natin yung traditional drawing skills natin. Tapos ayun, habang parang hindi ko siya tinake as a loss yung pagkawala ng laptop kasi nag-digital art ako mostly. Tapos sabi ko, ayun sige, let's go back to our roots. At that time, nakita ko yung mga art ni Sir Wills. I was like, uy, gaganda ng inks. Kasi nainganyo ako na i-develop yung traditional art ko, ganon. Kaya yung naging specialty ko sa traditional art is inks talaga. As in yung brush tapos inks. Ayun. And if I'm not mistaken, si Wills ay pumunta rito around 2014 din. Yes, Nakisingit ako dun sa may fully book dun sa Sa Comic Odyssey before. Oo. Free comic book na yata yun. Hindi ko alam na may bayad pala yun. nila 2023. Yeah, Superman niya 2023. Yun, nakita ko siya in person. Pero hindi ko nakausap kasi I'm shy. Yeah. Big. Ang cool parang samurai yung buhok niya na nakatali. Oo. Parang Pero dati hindi siya long hair. Oo. Nakita ko siya clear dun eh. tama ba na yung character ni Bishop ba is inspired by himself? Or Supposed to be dun sa from what I know, dapat Pilipino si Bishop. So I don't know kung ano nangyari with Marvel, ba't hindi natuloy? Parang ang narinig kong theory nun is, parang dapat talaga Filipino si Bishop. Pero kasi dumadami yung black readers nila na mga bata. So parang gusto nilang relatability. So ginawa na nila black si Bishop. pwede naman half Pinoy, half Black American naman, di ba? Tinanong ko din yun. Tinanong ko una kong meet si Sir Wills. Yan din yung una kong tinanong. Sir, ba't hindi naging Pilipino si Bishop? Kasi nasa mga wizard dati, di ba? Parang yun yung sa interview niya. Parang sinabi, yan din talaga yung tama niyang sagot. Parang hindi na pumayag yung editor na parang maging Pilipino kasi wala pa namang market ng mga Pilipino dati. So, kaya nung parang ginawa siyang parang black. Pero makikita mo si Bishop, parang talaga yung lahi niya, parang Pilipino talaga. Parang Pilipino. Malakas talaga yung parang kulay niya. Tapos dati daw, kinakat kasi yung mga kulay nun eh. Hindi naman yung digital eh. So hindi nakuha yung parang kayumangge. So pero, hindi din siya black. Pag nakita mo sa comics,
Hindi din siya black eh. Parang pagka brownish ano din siya eh. May pag... Tapos yun yung tinanong ko, sir, yung M ba, pag binaliktad yan yung Wheels Portasio, anong meaning ng M? Nasa ano yan eh, parang mga YouTube. Sabi niya, M stands for mango. Mango. Ang weird eh. Sabi ko, hindi pala yung katulad kay McFarlane kasi alam ko yung Venom, yung ganyan ni Venom, M, di ba? Kasi McFarlane gumawa eh. So kaya nung ginawa niya kay Spawn, di ba? M yan eh, M na malaki dito. So, parang yun. Nakakatawa din pag namimit mo yun. Yan yung mga ano mo eh. Like, diba sinasabi, don't meet your heroes. Pero yan yung mga heroes mo na parang pag namit mo, hindi ka madidismaya. Parang they will share, they will talk. Malalaman din kasi nila pag genuine ka eh. Pero pag ginagago mo lang sila, they will ano talaga din. Parang matapang din yung mga tao niyan kasi marami niyang namimit na fans eh. But pero when they talk talaga, parang genuine talaga. Parang alam talaga nila yung, lalo na ako, probinsyano. So parang yun din yung una kong tanong sa kanya na parang, sir, paano mo ginawa yung style mo? Kasi yan lagi pag bagong artist eh. So, paano mo yung ginawa? Yan talaga yung matanong ko yung mga mahirap 1 million question. Paano mo ginawa? Sabi niya, yung style ko, nagkulong ako. Kasi nung nag-drawing ako, palaging naging Jim Lee, nagiging Alan Davis. Nagkulong siya dun sa bahay ng yaya niya. Nagkulong siya for 2-3 weeks or ilang months. As in, nag-drawing lang siya, na papel lang lahat. Hanggang ma-arrive niya yung sobrang unique na walang kaparehas. Kasi wala siyang makikita eh. No influence, wala. As in, siya lang na talaga, piniga niya yung utak niya. Paano mag-come up ng sobrang unique na walang kaparehas. Ang ganda ng mga story pag na-meet mo yung heroes mo tapos always prepare the 1 million question. Tawag ko dyan yung 1 question na yan eh. Parang 1 million question. You have to prepare that one kasi yan yung mag-change ng life mo eh. Like si Neil, parang yun yung una ko tanong, Neil, paano ginagawa yung muscle? Sobrang galing mo sa muscle, tapos in-explain niya. Hanggang ngayon, I always know na yun pa rin yung answer eh. Yung parang cubes lang yung kamay, parang isipin mo na cylinder, gano'n. Ang galing ng pagka-explain. Parang you're making the anatomy into simple geometry muna then turn it. Oo, tama. Oo. Galing eh. And I always prepared. Okay, pero may namit din ako mga hindi din talaga mabait. Parang sayang naman. Parang gusto kong itapon lahat ng collection ko. Parang sobrang idol mo, binili mo lahat yung comics na from the beginning. Ano pala? Sama pala ng mga gamit. Hindi pala mabait. Oo. Parang nagtanong ka lang naman ng isang question eh. Parang, sir, ginagawa ko ngayon, dati mong project, sabi ko, natuwa ka ba? Masaya ka ba? Kasi dinodrawing namin ng dati mong writer. Hindi ako masaya kasi ulit-ulit lang yung mga damit. Parang gano'n, ha? Hindi man, dapat magsinungaling, mag-white lies man lang na okay, nice naman. Diba, parang tumigil tong batang to. Parang hindi daw siya masaya. Sabi ko, sakit eh. Oo, lalakad ako doon. Parang, paano ko gagandahan to? Parang, sinabihan ako ng idol ko na, mapangit ang ginagawa namin. Tapos, yun na, yung fun really helps a lot. And that's why they cannot be as fun lang. Parang nagiging friends mo rin tong mga to eh. Sila yung magsasabi sa'yo, sir, ito yung sinabi niya sa nung umalis ka. Tapos yun na, parang, alam ko nang ibig niya sabihin. Parang ganun. Sa next na issue, gagawin ko, nagbibihis tong mga karakter na to, gumaganda sila, kakaroon sila ng mga camera, they use camera, parang naging tao sila. And I don't know kung gusto pa rin niya, but it changed you. You have to accept the fact na mayroon talagang kailangan magbago sa art mo, parang ganun. So, yun. Parang, hindi din totoo na never meet your idols. Meron ding mga Diyos natin na mga mabait din. Kim Jong-gi was one of the most, para sa akin, it changed my life. Kim Jong-gi. Kim Jong-gi, iba din yan. Siya yung parang sabi ko, ikaw yung Diyos ng mga artists bumaba sa lupa. Tinuruan kami paano mag-drawing. Yun din yung una kong sagot sa kanya eh. And we become friends. It's so nice. We become close friends. Parang na-meet ko siya sa Indonesia. Wow. So parang umiyak pa ako sa harap niya, sobrang idol ko siya, parang gano'n. Weird yung nagagawa mo pag namimit mo yung idol. Kaya huwag kang matakot i-meet si Sir Wills. Puntahan mo, kapalan mo yung mukha mo. Kasi pag hindi mo namit yung idol mo, wala. Parang you will never know saan yung pwesto mo. Kung tama itong ginagawa mo, gano'n. So yun, parang sobrang importante din na ma-meet mo yung
they're not your competitors in the comics, but they're not competitors in your love for the game. Parang they're like, you want to be, di ba? Parang gusto mong maging Michael Jordan, kailangan mo tarangin si Michael Jordan, parang gano'n. Yeah. So yun, parang, yeah. Sige. So I think that's, Yeah. yan. Sige, ako Yes. naman, may singit lang ako isang tanong. For the three of you, sir, since you meet naman, you have met your heroes, kumbaga. And paano naman if you met people who are saying that you are their heroes? Para yung mga Ikaw, LC, kasi ikaw ata yun, isa sa pinakamaraming may ganyan sa'yo. Well, dalawa kasi ang ang passion ko, industry ko eh. Pagdating sa music, yun, medyo mas yun, kasi gitarista ako. So, may ibang fan base. Pero which is weird, because most of those guys na sa music, mga comics people din, karamihan yan, si Manix, si Lionel. Nakilala ko si Lionel, si Neil, banda. Kaibigan nila rin. Oo, kaibigan ko talaga ever since kasi nga, banda, Marty McFly. So, matagal ko na mga nakakasama yan. Yan, si Manix, Kiko Machine, mga college friends ko yan. So, hindi siya, I think, it crosses borders. I guess that's the right word, no? Nagko-cross siya ng borders when you meet a fan that likes your music or your guitar playing, biglang, gumagawa ka rin, comics ka rin pala. So nag-uusap na rin kayo about comics. So nagko-cross the board. Ang ganda ng symbiosim, did I say it right? Symbiosim ng two factions na yan. I like it eh. Kaya yung TV show ko, shameless plug. Yung Okay TV show ko na malapit nang lumabas by Burmans, magla-launch na yan kasama si Harvey dyan, is called Music, Comics and Beyond, kasi nga pinagsama ko yung dalawa. Sabi ko, dalawang passion na yun, isama na natin. So sa isang TV show. So yun, meeting these guys, parang normal lang eh. I think tama si Harvey in that sense. When you meet your idols, treat them like tao. As in, tao rin sila eh. As in, syempre ako nung nakita ko nga si Wills, parang oh my God, iihi ba ako sa pantalon ko or something. Hindi ko alam gagawin mo, di ba? Pero pag nakausap mo na sila, normal lang sila eh. Tao rin sila eh. Di ba? Nagkakape din yan. so yun. So, I guess that's the whole point. We're all people. We're all people trying to do our best in our kanya-kanyang industry. So yun. I don't think there's any issues with that. I hope I answered your question. Okay. Miss Mau, how about you? Well, sa mga cons, di ba, madalas, and some people are saying that they are your you are their idol, diba? Parang what's the feeling na bibigay nito sa iyo? As someone who started na talaga, as a nobody talaga sa comics, sobrang nakaka-flatter siya, and it's I feel very honored kasi like naalala nila yung mga gawa ko, ganun, natutuwa sila sa mga gawa ko, ganun. So, nakaka-touch talaga. Nakakahabag ng loob, ganun. And what's more, yung mas nakakaano pa talaga, parang, yung mas nakakatuwa pa is when they say na pag sinasabi niya, uy, na-inspire ako na-inspire ako sa'yo or sa gawa mo, kaya gumawa din ako nito, ganun. Nakakatuwa siya. Like, for example, si LC. Like nag-meet kami na sa Comicaria yun, sa Robinson's Galleria. Like, napadaan siya dun sa table ko. Tapos, yun. Sobrang tuwa siya nung nakinausap niya ako. Sabi niya, like, tinanong niya ako sinong artist neto. Tapos, sinabi ko ako, sobrang, parang batang nakakita ng toys, ng mecha. Nakakita ng robot na toys. So, sobrang tuwa siya. Tapos, ayun, ito na kami ngayon, gumagawa ng robot na comics. Wow. Idol kita, Mau. Grabe ka. Idol. Ay, thank you pa.
Go Migs. Sobrang nakaka-excite yung Robot na comics because lahat kami dito is mecha fans. Yeah. So Mecha we grew Sobra, up with our sobra. own dose of mecha anime and manga. So we can't wait. Yes. Ako rin. Sobra akong, I think that's the, di ko na nga makontain sarili ko. I'll dedicate nga a week, starting siguro next week, I'll dedicate a week na ipopromote ko lang talaga Arcon. Medyo i-set aside ko muna yung banda. Ano ko muna promote ko ng Arcon. Which is coinciding with the band also because yung score, yung official soundtrack ni Arcon is the band, I Walk the Streets. Na ginawa talaga namin yun para naisip ko rin gawa ako ng score for the comics, which is hindi, ayaw ko nauuso na siya, pero sana sundan na ng mga iba na pag nagbasa sila ng comic may QR or something, then you can go to para immersive siya, di ba? Kasi naalala ko nung bata ako, pinanood ko yung Spawn na movie. Naalala mo yung Harvey, yung Spawn na movie ni Todd McFarlane, no? Friday, 97 na tayo. 97. Grabe yung Michael J. White. Grabe yung na yun, yung OST, yung original soundtrack, para akong bata pa ako nun. So when I heard that, parang wow, gusto ko na magbanda and mag-comics, parang nag-merge yung dalawang world na yan di ba? Pati The Crow, di ba? Yung the original Yes. The Crow ni Brandon Lee had a great OST. So pag naisip ko yung comics, parang when I write a comic book, parati ko rin naisip yung ano kaya magandang music dito. Or while I'm writing or while I'm drawing, nakikinig din ako ng music to parang, ito bagay dito sa eksena na to, parang filmic ang dating. Which yan talaga original planning Arcon. I wanna take Arcon to the next level, which is, I hope animation, number one talaga. I'm manifesting animation. Yeah. It becomes an anime. Or at the very least, maybe a film, no? Kahit short muna, then to span to a larger Wow. Hopefully we would Hopefully. in a few years. Sobrang looking forward ako sa mga ganong projects yung nagsisimula sa comics, which is, for example, 13 na lumaki na si Ingit now. Yung binibili ko siya ng 2011, so medyo pa nun, yung first 3 books pa lang ata available, and then seeing it now, sobrang saya. Hopefully we could see Archon to reach that To reach level. that level then. It will. I'm confident. I think this story is a very gripping siya. It's very close to reality nga, di ba? Close to home na Yes. gera against China, which is baka hindi siya ibenta sa China, yan ang problema. Hanggang Taiwan. Taiwan, Hong Kong. Banned sa China. Bad sa mainland. Actually, Sir LC, you can take it as an honor, badge of honor if it will be banned in China. Oo nga. Di ba? That means it's making, di ba, may effect siya. Yes. Bad sa mga pogo sites, mga. Yes. Go Migs, if you have pa. Yes, ako share ko lang din. Actually kay Sir Harvey, ang first comics or first issue ng comics na nabili ko na may artwork niya is Ultimate X-Men, yung art ni Apocalypse with I think writer si Robert Kirkman. So binili ko siya during bata pa ako noon, early college. Bigla tulang ko ba? Doon ko unang nakita yung art ni Sir Harvey. And then kasi nandun kasi sa bahay namin sa Bulacan So hindi ko na mapapakita. 2009? 2009 around yung malapit nang matapos yung Ultimate X-Men na volume 1 Ultimate X-Men issue 93. 93 Tapos ang nahalungkat ko lang kasi lumipat kami ng bahay. So nahalungkat ko lang is one of your early works, I think, yung sa Star Wars Knights of the Old Republic. It's weird, parang Pero din naman, parang
ano din yan eh, parang yung, I remember yung kawork kami ni Robert Kirkman, di ko kasi siya kilala eh. I've never known, I never see Walking Dead, wala akong nababasa dati. Parang nalaman ko, ba't iba ito magsulat? Tig isang page, dalawang page. Sabi ko, ganyan ka talaga magsulat? Sabi ko, writer ka talaga, kasi wala akong know-how. Tapos sabi niya, oh, ganyan ako magsulat. Tapos pasa ng pasa. Sabi niya, ibahin ko na yung sulat ko dahil sa'yo. Parang kulit ko daw eh. Nagawa namin. Tapos pagdating ko sa US, sabi niya, mga doon, yung mga collector, sabi nila na ano, RB, we're so proud of you. You work with Robert Kirkman of The Walking Dead. Hindi ako nakapag-Walking Dead, ha? Sabi ko, meron parang mga interview sa ano. Sabi ko, anong ginawa namin? Tapos sabi, pinakita yung X-Men. Yan yung guilty ako kasi, di ba, inaaway ko nga siya. Parang, ang tagal mo naman magsulat. Ganyan ka ba talaga, right? Multi-award winner pala yung kinukulit mo. So, maganda din yung innocent ka eh. Parang wala kang alam eh. So, yun, nakakatawa din na nag-work na pala kami na Robert Kirkman. Kasi when he took over Ultimate X-Men, hindi pa siya ganun kasikat noon eh. Parang sinundan niya is si BKV, which is... pero ang mahirap nun kasi yung sa amin yung ata na issue, di ba yung ginano ni Jake Gray or ni Professor Ross, bumalik lang sa simula. Bumalik sa simula. Galit lahat ng tao nun eh. Sobrang galit na galit. Ano yung binasa naming 1 to 92, walang silbi? Na-reset lahat. Bumalik lang sa 1, di ba? Parang ni-reset lang niya eh. So, which is yun din yung ginawa sa movie. So, kaya nakakaano din yun eh. Parang yung mga Cyclops ko pa nun, sobrang laki ng mga katawan, may mga... Kasi idol ko nga sila nila eh. May ugat lahat eh. Kahit anong sikip ng damit, may ugat lagi. But, si Cable, si Strife, kasi yun yung ultimate apocalypse na arc eh. Nakakatuwa. Pero ang hindi ko makalimutan doon kasi yung suit ni Psylocke Jewel Cruz eh. Idol ko kasi si Jewel Cruz yung papa ko. Yung babang idol ko kasi yun. Kaya yung si Psylocke noon nakaupo sa naka Jewel Cruz. Si if I remember, hindi ko alam kung si Iceman naka-Frio na ban. Kasi yung local lang Make Me Alive na kumanta is parang kaibigan ko din. So nilagay ko doon. Unang kinain ni Wolverine nung bumalik sila pagbukas sa refrigerator. Yung oatmeal na sisig flavor inaabot niya San Miguel Beer yung ininom niya, San Miguel Light so yun yung parang I think parang I hope someone can also parang learn from this na parang comic should be fun. When you're drawing it should be fun. Like yan, di ba? Parang nagsasalita si Mao, robot ganito, si Elsie. Tapos yung mind ko, kumandar na kaya nakita niyo, nakaganon na yung ulo ko. So parang gumagawa na ako kung ano yung tsura ng cover na. Parang ABC, parang gano'n. So, kasi parang nag-work siya bigla eh. Habang kausap mo si Mao, struggling ako, baka siguro ganito siguro yung robot kalaki, gano'n. So parang nag-ano siya bigla eh. Biglang nagpa-pop na Tapos wag mong pigilan. Kasi pag pigilan mo, mamaya na to kasi may podcast. Mawawala na yun. Pag mamaya, iba na yung brain mo. Iba na yung mag-work. Tapos ang sinabi ni Paggabi pag nakawawa ka na weird. Weird yung artist. Weird. Magatulog, gigisingin ka. Tapos yung sinabi ni Elsie na, kalaban nito, China. So ginawa ko, parang ito, parang nakaluhod yung parang natatalo kunyari yung Archon. Wow. Yung human na dyan sa baba. Parang never stop your brain because parang it's not the right time. No, there's no right time when you're artist. Every time is a right time. Parang ganun talaga siya. Kailangan mag-work. Kailangan umandar. Or else mamimiss mo. No, mamimiss mo yun. So, mag-focus na ako ngayon. Wala na yun. Ganun kasi ako. Ang ganda niyan. Ang ganda. Ano mo ito? Kausap ko talaga natin to. Butan na to. Parang mag-gas na. Nagayuko pa lang. But it's still the same. It's part of kasi ang ganda nung nag-express si na Elsie ng mafe-feel mo yung comics nila kahit hindi pa gawa. Alam mo na dun sa emotion nung dedication nung pagsalita yung mga words na lumalabas. Ganito to. Malaki yung robot na to. Kasi China yung kalaban. This should be a better So, kailangan yun. Mabilis yung mind mo. Kailangan ko ito i-drawing or else mawala. Ganun. Yung sobrang impulsive talaga na kailangan doon ka agad. Kailangan. It's like a lightning in a bottle that you need to catch.
Oo, yan yung ano nila eh. Parang palaging sinasabi yung opportunity daw natin. Parang huwag kang mainis pag yung makasabay mo, parang mas ang layo na napuntahan. Akala mo ano, parang ano ba to? Parang niloloko lang tayo ata ng dream na to. Ay, hindi pala. Parang may mga opportunity na minsan di mali lang yung decision mo. But it's one way to learn. Kasi hindi ka rin mapupunta dun sa kabila pag ano eh. Like the first time I met Todd McFarlane sa Spawn was 3 years ago, San Diego. So gusto ko talaga siya ma-meet. Pagpunta ko, may mga bodyguard. Di ka makalapit. Walang chance. So nung nag-dinner kami, parang Friday, Saturday yata yun. Parang wala nang chance na ma-meet si Todd McFarlane. Muntikan kaming nasama sa aksidente. So bumagal yung sasakyan namin. May train dumaan. Pagdating namin dun sa sa hotel, sabi ko talaga, iba yung feeling eh. Parang umiinit ka. Ano to? Parang sinusunog. Ano to? Parang nasa impyerno ka. Pag ganun mo sa harap mo, si Todd McFarlane nakatayo eh. Sabi ko, Mr. Todd, my name is Harvey. Gumalit sa sino ka? Dala-dala niya yung pagkain niya, dinner ata. My name is Harvey Toledo. I'm from the Philippines. You're my idol. Ganun ako kagad. Parang gusto ko lang sabihin na parang ginujos kita. The same thing din kung ano sinasabi ko kay Kim Jong-gi. Parang you've been sent here to teach us how to draw, ganun. Okay, sabi ko, yung ko pala tinuturuan, si Von, sabi ko yung ko, is your artist now from the Spawn. Tapos sabi ng kaibigan ko na di ba may ibibigay tayo sa kanya? Oh, meron kami ibibigay sa'yo, pwede ba na maibigay? Sabi ni Tad, sige sama ako, saan nyo? Saan yung room nyo? Tapos naisip namin, puta na yung room namin parang ganito din. Yung namin, ikaw mawasig si tatay yung tanong ko yun. Parang puta na to, wala na kayong chance makapasok sa comics. Ganun, kasi ang dugyot ng room nyo. So, sabi ni ng kaibigan ko, diyan ka lang Harvey, i-ano mo, i-install mo si kausapin mo lang. So, kinakausap ko na si express na ako ng ko, sabi ko na parang hindi ako makapaniwala, sa buhay ko na-meet kita, parang ano ba to, dream o hindi ba to dream o ano to, totoo ba to, parang, pero ang nalalaman ko, sabi ko, when you draw Spawn, you slowly teach us, sabi ko. Nagiging artist kami dahil nakikita namin yung bawat page ng Spawn na, kaya ba namin to, kaya ba namin mag-drawing to. Tapos, naging artist ako, sabi ko, tapos, and I learned from that because when you teach, I will also teach someone. So yung tinich ko na si Von Randall, naging artist mo sa Spawn. Sa Spawn, yes. Tas sabi niya, look how ironic or magical is. Yung tinuruan mo, naging artist ko. Parang hindi yung world. Parang sabi niya, ang ganda ng world na naging artist ka siya. Tapos sabi ko, pag ganun ko, natamaan ko yung pagkain niya, yung dinner niya. buti yung dinner niya is nakabalot ng plastic. Yung juice na, tamaan ko talaga, tumilapon talaga. Tumambling-tumbling dun yung pagkain. Tapos dapa talaga ako. Hinahabol ko yung pagkain. Tapos ako na parang buti na lang nasa plastic. Pero, yun yung sabi ko, putang ina, pag nag-apply ako nito sa Spoon, wala na, tanggal na ako. Pagkain, lumipad eh. Parang nangyari nito sa buhay ko. Wala na tong chance na maging Tapos yun binigay namin yung art. Kaya nung picture ng kaibigan ko, yung makita sa akin, dito lang ata yung noo lang. Kasi sobrang takot ko, parang mali ito. Pero parang dun pala na you believe yung dream mo na mangyayari. Sobrang powerful ng word, yung magic, yung Parang si Von, introduce niya ako, yung mentor ko, sabi niya, you always wanted to draw Spawn, ganito, ganyan. So yun yung magic. Parang I draw the Spawn covers. Wow. Yeah. Parang so it leads to this. Last Saturday lang yung signing niya sa yung signing. right? So magical. So kaya yung ginagawa nila Elsie, nila Mau, kung sinabi nila na magiging yan, matakot yung China pag nabasa nila or everything, magiging hindi imposible. Walang imposible talaga. No one can tell you where you want to be. Parang only you yourself kung ano yung gagawin mo. So parang natutuwa ako, parang involved ako, kasama ko, parang it's an honor to be part of it. So, yeah. It's an honor that you're with us, Harvey. It's an honor. Yes. Such a huge honor. Such a huge honor. Such a huge honor. Actually, gusto lang rin akong idagdag sa edad ni Sir Sir Harvey. Actually pala, yung wife ko pala, nakasama ko rin ngayon, is also a big fan of yours. And grabe. nagsabi siya sa akin ng isang fact na nag-talk daw kayo sa Luna Rock sa Fine Arts ng UP. Oo. If you can remember. Lagi akong ganyan eh.
Pag may mga talk, palagi akong nag-yes. I never say no pag mga school. Kasi you will never know there is a next me there na nandun yung next na ako. Ayan, it's like Bon. No one could tell him like, dati kinukutya nila si Bon, sinasabihan wala ka namang ano, yung drawing mo, pangit-pangit. Tingnan mo ngayon, artist ng Spawn, artist ng Spider-Man, Spider-Gwen, artist ng Dr. Doom, artist ng Iron Man. Sana yung nagsabi sa kanya, di ba? Na parang wala siyang mapupuntahan, wala namang silbi yung art niya. It's, ano talaga, what if dun sa school na yun, sa school ng wife mo, nandun yung next na ako, na dahil hindi ako pumunta, hindi na-develop. Di ba? Parang, yun yung lagi sabi ng papa ko parang weird yung art. Sobrang weird ng pagiging artist. Parang minsan mayroong tumatalon na sa tulay dahil walang pag-asa sa buhay. When they met you, hindi ko lang sinabi, dali lang pala gawin yan, kaya ko i-drawing yan. So they have more reason to live by just drawing. Kasi lapis lang at mapil Walang ibang kailangan. Diba? Parang, I remember, pagpunta ko ng Sikihor, nagturo din ako doon sa Sikihor. Lahat ng artist, takot. Kasi Sikihor yan nakakatakot. Pero punta ko, sabi ko, kung magiging ako, pagbalik ko, tikma lang, okay lang. At least, But anyway, nung pumunta ko doon, nakita ko, na-meet ko, walang kamay. No hands, no feet. So, pag nagsusulat siya, itong niya is, at saka yung mouth niya, ginaganon niya para makapaghawak ng lapis. Tapos ng talk ko, palagi siya maraming tanong, paano maging artist? Tapos pag tingnan mo, patay. Paano mo tuturuan? Di ba? Sa mind mo, di ba? Wala to, parang So sabi ko, nandun yung parang teach him. Wala namang mawawala So sabi ko, turuan kita after nitong event, kung nandyan ka pa, sabi ko, ganun. Alis naman siguro yan parang ganun. Nagstay siya dun. So tinuruan ko in a normal way. Ito mag-drawing, ganito mag-drawing, ito yung lapis, ito yung anatomy. Yung parents at saka yung ate niya, umiiyak sa likod ko. Umiiyak, kumagulgul. Kasi parang sa kanila, they've been waiting for him to die. Wala na siya pag-asa sa life. Never, wala na. But I spent 30 minutes sa life ko. 30 minutes lang naman yan. Parang itong nag-uusap tayo na to teach that guy. And that guy become one of the best graphic artists ngayon sa Sikihor. O sa artist ko. That small things, that 30 minutes changes his life. Diba? Parang, so itong natin, usapan, hindi natin alam, yung mga nakarinig dito, it changed his life. Yes. Pero marami din magsasabi, tangina, kwentong barbero lang yan. Pwede din. Nasa kanila lang din yan. Parang pwede naman gawin Gawa-gawa lang yan. Namit niya si Kim Jong-gi, tangina, kung kaibigan ko, pakita ng libro. Isasalpa ko sa mukha niya yung dyan. Isang dosenang Kim Jong-gi na libro na binigay si Kim Jong-gi. Parang, pero walang silbi. Parang, magyayabang ka lang. So, di ba, parang at the end of the day, parang weird tong yung word na to. Kasi yung idol mo, yung gusto mo mamit, maging kaibigan mo. I never thought in my life, maging kaibigan ko si Kim Jong-gi. 3 times siya punta ng Pilipinas. Yeah. Kumakain kami ng dinner. Tiyatanong niya ako lagi, Harvey, do you want me to draw something for you? Parang, sabi ko, wag, kasi kaibigan tayo yung wife ko, how about me Kim Jong-gi? Tapos, ang dami ng drawing ng Kim Jong-gi. Original art. Si July na Kim Jong-gi. Ito, drawing ko kay July. Sobrang healthy. Habang nag-uusap kami, Harvey, I need to exit. Mag-jogging ako sa gym. And weird. He died because of just heart attack, heart failure. Sa Paris. Nung papunta sila ng New York. So, hindi mo rin alam kung kailan ka kunin. So, pero he never, he never hesitate to teach me nung nag-meet kami sa Indonesia. Kasi na-meet ko siya sa Indonesia, guest kami. Hindi ko alam kung sino guest nun. Mas gusto ko talagang makabili ng book niya. Walang chance, every time na bumili ako, wala na, sold out. Makibigan ko, makisabay ako, Harvey, wala nang spot. Puno na. So walang chance. Sabi ko, hirap pala makabili. Tapos weird, kayo yung guest, 3 kami. Clag 2, yung sikat na graffiti artist sa Singapore, Kim Jong-gi, tapos ako. So the 3 of us like the main guests of the event. Tapos nakita ko siya sa breakfast. Kita ko yung kalbo. Uy, sino yun? Parang idol ko yun. Parang may, parang gano'n niya pag naglalakad. Parang yung ng Diyos. Parang yellow, may ganun sa Lumanon siya, hi, tapos, I like your shoes. Tapos, Koreano kagad. What's ganun kagad yung tinatansay kagad kaibigan niya, si yung Jin Kim. Harvey, he likes your shoes kasi yung shoes ko, Kobe Bryant yung purple at saka yellow.
Sabi ko, Kobe Bryant to. Well, kurwa. So, gusto na niya passion. Ganun-ganun. Sabi ko, alam mo ba na Diyos kita? Gumanon ako. Ikaw yung Diyos na pinadala ng langit para pumunta sa lupa. Yun talaga yung lagi yung pitch ko eh. Na tinuruan kami paano mag-drawing. That's how we draw. Sabi niya, tapos parang yun yung unang words na lumabas sa can we be friends? Tapos nagulat ako, parang weird. Yun yung words na tapos sabi ko, hindi ko alam ano yung sagot. Yes, no. Parang pretentious naman ako na, yes, we can be friends. Sabi ko, bakit ganun? Tapos, tinanslate na, nag-Korean na siya dun sa kasama niya. Korea was a sketchbook, ganun. Tinanslate ni yung Jing Kim, Harvey, pumunta kami ng Paris, pumunta kami ng US. Every sketchbook na bago mag-drawing si Kim Jong-gi is your work. So, a page before Kim Jong-gi draws is a page I draw for someone else. Wow. So, sabi niya, well, already friend, hindi pa tayo nag-meet. So, yun yung sabi niya sa akin, can we be friends? You are my first comic artist friend. So, sabi ko, yes, no problema. Tapos yun na, nanginginig na ako, putang nila si Kim Jong-gi to eh. Tapos malagi na akong nakadikit, malagi na akong tanong ng tanong. Tapos may mga translator siya. Tapos sabi ko, ma'am, wag nyo lang i-translate. Gusto ko yung Koreano eh. Gusto ko ma-feel yung yung lumalabas sa bibig niya. Paano mo maintindihan? Sabi ko, gestures. Gestures ang gagawin ko. So nag-uusap kami, Koreano talaga yung sagot niya. Karawas, drawing lang, pencil. Ano to, ganun talaga sa brain ko. Gusto ko talaga yung marinig ko. Tapos pinapakita ko, pencil, pinapakita ko yung lapis, mechanical, ball pen, ganun. Conversation kami na hindi ko maintindihan. Kung ano sinasabi niya the whole time. Baka sinabi niya, bubo mo, huwag ka na mag-bring ako pag-asa. Hindi ko alam. Kung ano yung sinasabi niya. But the whole time, parang nag-conversation kami. Tapos yun na, si Art Germ, gumanon ako, nakita ko si Art Germ. Lapit ako kagad kay Art Germ. Art Germ, gumanon ako. Doon, yun yung nag-change talaga ng perspective ko na parang, siguro may naabot din ako. Kasi yun yung pagkasabi ni Art Germ eh. Sabi ko, Art Germ, dapat hindi ako yung andun eh. Kasi 3 lang yung guest eh. Dapat ikaw yung next to Kim Jong-gi, sabi ko sa kanya. Art Germ ka eh, ano man ako. Sabi ko, mali to na in-invite. Gumanon lang si Art Germ sa akin. You are Harvey Tulibaw. Don't sell yourself short. Ganun siya. So parang naano ko yun, parang you deserve to be there. Tapos sabi niya, isa lang request ko Harvey, ipakilala mo ako kay Kim Jong-gi. Sabi ko, hindi ko siya maintindihan, pero tawagin kita. Tapos yun na, parang Tapos yun na, sabi ko sa kanya, yun yung first day, sabi ko na parang, gusto kong bumili ng sketchbook mo. Hindi ako makabili, palaging sold out, ganun. Tapos, Korean din yung sagot niya. Pero pinapakita niya yung sketchbook niya, ganito. Sabi ko, wala talaga palang binibenta na sketchbook niya. Sabi ko, okay lang, magkatabi naman kami. So, nanonood lang ako sa kanya. May nagpabasahin yung leeg ko. Na kay Kim Jong-gi the whole time eh. Ano niyo, basahin niyo. Tapos, nung second day, pinatawag niya ko, Barbie. Yun, Korean ulit. Ganun. Parang naintindihan ko noon, ito yung pinakaunang sketchbook na print. Ito yung dala-dala ko sa bag ko, sa buong buhay ko. Gusto ko ibigay sa'yo. Yun, umiyak ako sa harap niya. As iniyak talaga ako. Agul-gul ako. Iyak talaga ako. Itong mga Indonesian binibidyo. We can see Harvey Tulibaw is crying. He's going Kim Jong-gi. May video somewhere else. Ngayon sa Indonesia, nung makikita yung mukha ko, grabe yung iyak ko. Parang di ako mapaniwala na Tapos yun, parang naging magkaibigan kami. Sabi niya, I'll send you all my books. Sinan niya, nandyan, lahat. Sa buong libro. Pero para kumita yung gobyerno, pagkuha namin ng libro, ito yung tax na babayaran. Parang yung tax para binili namin nating libro. Bali din itong sabi ko, free naman yan. Hindi, ninegosyo na to. Sabi ko, tingnan mo, may Harvey Tulibaw nakalagay. Lalo na, sabi niya, binayaran ito. Sabi ko, binayaran. Nakita ko, hindi talaga. Parang 23,000 na ito bayaran namin. Parang sa tax. It's just we buy the book. Parang ganun nangyari. Kasi matalino din itong mga taga-custom eh. Tinitingnan din magkano yung Kim Jong-gi. Ganun din eh. Hindi mo maiisahan eh. So sabi ko, walang chance. But yun, parang I think, kaya siguro nag-meet kami ni Elsie, ni Mao, and everyone is like, we need to make something. Maybe change our life lang tayo 3 or 6 tayo. Or a kid from somewhere else who's hearing this, watching this one, it will change their life na, may pag-asa ko. Kahit tagaan na ako. So yun, I think one of the reason parang mag-exist tayo sa world na to is, hindi lang tayo yung naging masaya. Yung fan kasi natin tayo ourselves eh.
Yan yung palagi nakakalimutan na ibakala na yung fan nila is yung parents, yung kapatid, mga sinungaling din yung mga kapatid natin eh. Sobrang galing mo, wala makakatalo sa'yo. Ikaw ang pinag-best mag-grow eh. Galing din yan sila because they don't want you to feel bad eh. But your biggest fan talaga is yourself. So, nakikinig pala ako kina LC, fan na ako dun sa ano nila eh. Gagawin ko yun. Gusto kong parang ganun. So, yun, sana yun yung matutunan ng mga makikinig dito na yung fan talaga is yourself. Kaya mo ba? Kailangan mo siyang i-please na parang galingan mo. Yun lang yung kalaban mo din eh. Yung fan mo, ikaw, parang yesterday is your enemy, now is the result of the future. Parang ganun yan eh. Harvey, magsulat ka na ng libro. Hindi ka na mga sinasabi mo, kailangan i-document mo na yan. Yes. Kailangan. Kailangan. Pwedeng memoir. Inspiration book na yan. Graphic novel, in graphic novel Graphic form. novel. Straight. Anyway, yun, yung parang, may tanong pa sir, na Pero mahirap yung mga tanong nyo. Pero lang. Mahirap po ba? Dali lang naman magkwento, pero yun. Lights on. Abot na, no? All good na ako. Ang dami kong natutunan. Lalo na yung mga backstory, pati yung mga behind the scenes. So, sobrang happy. Sobrang nakakatuwa. And sobrang thank you sa pag-guest nyo sa episode namin today. Yes, of course. Thank you din. Thank you po. Thank you din. Eugene, ikaw, may pahabol ka pa. Pwede akong may tanong ako kay Mau, pwede? Sige po, Yes. sir. Sige, sir. Go, sir. Parang, paano mo to parang nakikita yung ginagawa niyo ni LC? How do you see it? Parang in the future, parang nasa billboard, saan mo ba siya nakikita? Si LC kasi binanggit na niya it's like a movie, become film. How about you? Parang, Mau, how do you see it, yung ginagawa na? May chance na maging May chance siya na maging movie. Yun, galing. Kasi binabasa ko yung script. Sobrang gripping niya. Like, sobrang nakaka-excite siya. Yung mga nangyayari doon sa movie. Natumba na si Arcon, tapos sobrang bugbog na si Arcon. Like, Galing. Gusto ko mag-movie yan. Galing. It's like animated, bahala na. Basta it's gonna be a good film din. Yeah. Kasi gusto niya gumawa rin ng sequel actually. So, calling on Riot Inc. Yeah. How about you? Galing sino tong gumawa ng Pacific Rim? Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. The first one kasi sobrang ganda. Ano ba naman yan? Diba, did you know that it's supposed to be Storyline din ng Arcon. Ayun, ganda din nun. Yung pa naman dapat Pacific Rim is gonna be Evangelion. Ay, sorry. Oh. Tapos di pinayagan, di ba? Hindi pinayagan. Yeah. Okay, ginawa niya Pacific Rim. I'm sorry. May kapantong kasi Del Toro eh. Since na-mention ang Pacific Rim, nung kino-conceptualize, diba may pegs kayo sinend sa akin to make art, concept art for Arcon. Dalawa lang ang, marami akong research on mechas, on what Arcon would look like. Isa si Gypsy Danger ang naging inspiration ko, anatomy-wise ni Arcon, para mukha siyang beefy robot. At itong GM Spartan ko, tinabi ko na dito for this interview kasi yung helmet niya, doon ko siya binasi. Ayan, yun lang. Just to add things lang. Kasi gusto ko pa rin yung military aspect nung Gundam. Kaya ako siya in-add in dun sa Arcon design yun nga. Incidentally, si Del Toro based Gypsy Danger on Tetsugen 28. It was based on Gigantor in America. And he was a fan of Tetsugen. Kaya ganun ang itsura ni may pagka-Tetsugen, di ba? Blue, yellow. At saka malaki siya. Talagang PC boy siya. Tsaka yung arms medyo malaki kasi
Oo, syempre ginawang macho na si Tetsuji, di ba, pambata eh. Oh, ano siya eh. Wala lang, fun fact. Facts. Speaking of naisip ni Ma'am Mau na magkaroon ng toy line ng Arcon. Yes. Parang ako iniisip ko muna, sige. Try ko, since ako I'm now deep diving into Gundam Gunpla building, why not try ko mag-customize ng isang Gunpla to make it to Go, Jomar! Nagbigay niya ng idea si Eugene nung sa inspiration niya for Arcon. Yeah. So, I think from the illustrations of Sir Harvey, Eugene, Miss Mau, we can at least make a prototype mo May 25. Ako! G model. Try Tapos lang display sa mga convention. Oo. Kaso nga lang, hopefully hindi siya malagay sa backlog, but yeah. Well, try to. Kaya yan. Okay. Kaya yan. Basta. Nakaka-inspire kasi Sir Harvey sa Miss Mau and Sir LC eh. Diba? Sobra. Thanks, Nakaka-inspire guys. sila. Thank you. Ay, Elsie, kailan pala target na lalabas to? Yung book? Sa pick off na. So, bilisan mo na. Parang, Sir Harvey, at least 3 weeks pa. 3 weeks na lang. 3 weeks na lang ba? 3 weeks Doon ako na lang. celebrate ng birthday ko actually. Oh, Wala. Happy na birthday mo pa. Yeah. Tapos shout out, meron tayong stage no, Mau? May stage time tayo. Yes, actually, hindi pa siya confirmed, pero magpapasa pa lang. So, Sa ma-confirm. Sir Harvey kung if available po siya. Pero 3 weeks na nata kami nasa San Diego. Kailan nga yan? Parang July 17 nasa San Diego na kami. Pero hindi pa abot. So, yung pick-off. Kailan yung pick up? July. Oh, nandito pa ako. July. Ayun! Ayan. Ayun. Perfect. Po kayo sa Galing, stage galing. time. Oh, If Yan, yan, yan. Kung July 12 pala, more than 2 weeks na lang pala. 2 weeks? 2 weeks, 2 weeks. Oh, So, kasi patapos na yung June eh. Parang, Ay, kabiglaan nga naman. Nako, mas lalo nang nabigla si Sir Harvey nito. Kaya niyan, sanay yan dyan. Gawin natin yan, gawin para maging totoo. Okay. Of course. Okay. Eugene, anything to add? Wala na, okay na? Wala naman. Yeah. Akala, yun, wala naman so far. Yeah. Pero na-enjoy ko yung episode natin yun. Tsaka excited ako for Arcon. Yes. Ito yung first comic book project ko na-employ ako eh. Hindi ako yung kasi last time na Power of Doom, ako yung writer eh. Ngayon ako naman yung inker na Yes. so very happy ako na nabigyan ako ng opportunity. Go, Eugene. Yeah, kasi Thanks, Eugene. hindi ko in-expect na na may tatanggap sa akin dahil sa art ko kasi I've always thought very rare kasi ako nakakarinig ng or hindi ko masyado siya naririnig or siguro baka hindi ko lang pinapansin yung sinasabing uy, galing naman ng art mo, ganyan. Kaya parang ang laking bagay sa akin to na natanggap ako and I got to work on a project then. And I'm very excited dito sa libro na to. Lalo na mecha pa kasi sobrang mecha fan din ako. All of us, all mecha fans. All mecha fans. Sa totoo lang, medyo nagigilid na yung luha ko dahil sobrang passionate ang usapan natin. Oo, ako rin eh. Yes. Of course. Pero bago tumulo yung mga luhat natin, no? luhat sa mga sipon natin due sa interview. I think nakakaisang oras na tayo. Pero you know what? Kulang tong 1 hour na to talk about everything about Sir LC's Miss Mau and Sir Harvey's inspirations, life experiences. But pero with this hour of or time na binigay ninyo sa amin
hopefully this translates to the audience na ma-inspire din sila. And yeah, we really are very grateful for three of you gracing again this podcast and for Sir Harvey to be here. Thank you very much. Yes. Thank you. Sobrang happy ng fanboy heart ko na na nakapag-interview tayo ng mga comics creators. Yes. Matagal ko na siyang pangarap. So nagkatotoo na siya ngayon. Yes. Actually, this is talagang this is sabihin namin, the objective of the podcast talaga is to interview, not only to discuss about anime, wrestling, or everything else, but to interview then comic artists and writers kasi we really want to feature comics, local comics and international comics, and even local and international manga artists if we could. Pero sabi nga ni Sir Harvey, walang imposible, isipin lang yan, di ba? Walang imposible, guys. Wala talaga. Yeah. Mindset yan, mindset. Of course. Thank you, Akit. Thank you very much. Sige. Thank you, Jomar. Thank you, Sir Harvey. Yes, sige. Wow. Ito. And yes, please promote yung Archon and before anything else. Yes. Sorry magtanong. Kasi ito natanong natin the last time. Kung nabago ba yung takes nyo on message natin lahat siguro on up and coming artists na gustong mag-comics or anong maititip natin sa kanila lahat. Yes. Do it. Just do it. Ayun, Wala nang iba. Parang tama eh. Just do it. Just start with kahit bond paper, ganun mo, gawa ka na. Pamigay mo sa mga kaibig. Just keep. Kasi dun lalabas yan eh. Gagawa ka ng isa, tapos mag-trickle down, lalaki. So you always want to be bigger. Dapat huwag kang mag-steady lang dun. I did that mistake when I was younger. Nagawa lang ako gawa, tinago ko lang sa mga friends ko, sa family ko, which is wrong. Dapat ilabas na, lalo na yung social media na, di ba? You can just bring it out. Pwede mo nang i-webtoon na kagad yan. So, bring it out. Kasi do it. Wala nang iba. There's no other way. Just do it. Yeah. Kahit pangit pa yan, or if you think it's ugly, just do it. How do you know? Miss Mau. Sa akin naman, I think ito din na-mention ko last time na with yun na nga, masyadong nag-ano in Gen AI. Don't be threatened by Gen AI kasi right now medyo nagiging saturated na nga siya eh. So wag kang ma-threaten na wag kang ma-dishearten na may Gen AI na ano pang silbi ng pagdodrawing ko, may Gen AI naman. Ganun. So wag kang ma-discourage kasi Gen AI lang yan. Ikaw tao ka. Lahat ng ideas mo, yung galing mo, galing sa'yo. It's your raw skill, God-given skill. Yung Gen AI, umaasa lang siya din sa tao. Oh. So, type lang. Minsan hindi pa din creative, pangit pa rin ang output kasi hindi magaling yung pagkakatype. So, at the end of the day, it's all your skills. So, wag kang matatakot sa Gen AI na yan. Wag kang ma-threaten sa Gen AI. Magiging obsolete din sila. Sir Harvey. Akin sir, I've met my boss sa Star Wars, Mr. Mike Siglane. Sabi ko nung na-meet ko siya sa San Diego, sir, parang siguro wala na akong work in the coming months kasi lahat ng kasamahan ko digital artists eh. They can do like 2 comics in a month. Parang hindi ko kaya yun. Para ako ata 2 months, 1 comic. Parang wala akong chance na makipagsabayan sa kanila, which is parang sabi ko, it's very wrong for me to say. Parang kung ako yung boss nun, tanggal ka na. Kasi umagal mo eh. Parang yun naman dapat yung answer nun eh. Pero parang ang sinabi niya sa akin, parang alam mo ba na we've been waiting 1 page mo in a day, 2 days, 3 days. All of our staff have been waiting for 1 page to pop up coming from you. And all of us will watch those each one panels, and understand what are you doing. Because those are the only panels we've seen sa studio namin, sa namin, that touches our heart.
Parang ganun. So, parang kahit pala yung papel lang yung drawing ko, parang sa manual, parang nagsasalita pala siya kahit walang mga balloon. So parang don't worry kung sobrang bilis ng mga kalaban mo, parang magaling sila. Parang just mind on your own. Parang magsasalita din yung mga works mo for yourself Parang meron siyang itatouch dun sa mga reader na hindi kayang itouch ng kahit sino man. Parang just believe on it. Parang may magic talaga lagi sa pagtitiwala natin dun sa dreams natin, and the universe, God will answer for you. Parang may magic So yun lang. Believe on yourself. The one thing that yun. Thank you for the messages, Sir Harvey, Sir Elsie, and Miss Mau. Sige. Ayan, naka 1 hour. Yeah, we have more than 1 More than 1 hour. na ngayon, but Yes. alam kong kulang pa to. Hopefully, we could bring you back here in the podcast. Please. Please, anytime, please. Yes, thank you very much, Sir Harvey, Sir Elsie, and Miss Mau. Part 2. Part 3. Any Part 2 ng comics. kwentuhan comics. Anyway, Tito, any shoutouts muna? Sir Harvey, shoutout. Shoutout shoutout to shoutout ko yung mga nakikinig dito sa they never give up kung ano yung ginagawa nila. Parang yung pala laruan, di ba, na-mention nyo kanina. Akala ko talaga hindi ako magkaroon ng laruan. Never in my life I will make a toy. And just the other day, Sunday, I launched my Monkey Monkey Boy. Si Monkey Boy. Naging totoo siya. Pero it takes 2 years to make it happen. And parang may magic dito sa mga ginagawa natin. Be creatively, parang we just keep doing on what we do, like Sky Eugene, si Miguel, or sa'yo Jomar, Mau, and Elsie. Parang we just have to keep in doing it kasi wala naman yung magagawa nito. Ayaw lang yung mga naniniwala din sa gusto nating mangyari. So yun. Yeah. Yun lang. Parang Yeah. Thank you, sir. yeah. Salamat. Thank you. Yeah. Sir Elsie, shoutout. Shout out to mga nanonood dito sa podcast. Thank you so much. Always support Filipino podcast, especially sa comics. Yes. Filipino comics, support artists. And tama si Ma, huwag kayo matakot sa AI. Wala naman sariling voice yan. Wala naman walang yan. It's very grand. So wag tayo matakot dyan. Let's keep on doing what we're doing. So yeah. Yeah. Miss Mau. And shout out din po sa mga nanonood. Sana na-inspire kayo sa mga pinagsasabi namin dito. Sana nagkaroon kayo ng mga ideas. Ganun, sana na-encourage pa kayong i-pursue yung dreams nyo. Ayan. And shout out din po sa Pulsar Press People, kay Julius, kay Kana, kay Chuck. Ayan. Tsaka sa intern namin si Rin. Yes. Eugene, shoutout. Shoutout sa, well, di ko na kayo masya-shoutout. Nandito na kayo, no? Kada nagpa-podcast kami, kayo shoutout ko eh. Well, ulitin natin ulit yung shoutout Arcon team, which is the Jerome July. Gilbert. July, at si Gilbert, nasa puso ko. At saka si Jorme dito si Jorme, yan. Marami pa room sa puso mo. Oo. Awis nila, joke lang. July 10 to 12, release sa Pick Off, guys. May pre-order kami. Bili na kayo, wag mag-atubili, bumili na kayo. 400 siya. 400 siya. Yes. Pero with the low price of 400 pesos, ganun din. May comics ka na. May art pa ni Sir Harvey Tolibaw. Oh! Sir Harvey Tolibaw. Saan ba kayo? Sa pa ba yung shoutout ko? Tulad na sinabi ni Sir, shoutout ko sa girlfriend ko. Ang laking bagay na sinusuportahan niya ako kasi siya yung siya yung pinaka-cheerleader ko sa art. Oh. Tiwala siya sa akin parang, seryoso ka ba? Thank you. Thank you sa kung nanonood ka, Karel, thank you. Sobrang maraming salamat.
Hintay ko pa rin yung Gundam na na binili mo sa akin sa Japan. Hey, Migs. Shout out. Yan. Sa akin, syempre, number one, sa shoutout ko is yung wife ko, si Kata, na yun, siya lagi nagsasabi sa akin na go for it, lalo na yung pagbalik sa podcast, gawin mo na yung mga gusto mong gawin. So, yun. And then, gusto ko rin mag-thank you sa ating mga guests, kay Sir Harvey. Thank you. Sobrang fan ako ng mga works nyo, tapos kay Sir LC. Thank you. Sana next time makapag-guest ka ulit and pag-usapan natin yung mga series ni Brubaker and Phillips. Ay, naku, anytime. Ako dyan, super fan. Na ako, almost expert na ako sa dalawang yun. Sobrang lahat binili ko. Ako din kahit yung mga not so maganda reviews. Kahit hindi masyadong gano'n kasikat, I still love it. Kahit yung mga, pulp, gusto ko yung pulp. Oh, Sabi, dapat gawin movie na yun. Galing-galing. Yeah. Next time, pag-usapan natin yan. Tapos kay Miss Mau, excited din ako sa mga mga future works nyo. And if ever, mapag-usapan din natin yung about a Becca episode sana. Yes. Yes. Okay. Actually, so invite natin yung kung may ka-episode din, invite natin yung isang wrestler, si James Idol Martinez na Gantla enthusiast. Then, shoutout sa'yo, comment down below. Bigyan ka ng comments namin, pare. Actually Kasi, nag-comment na si Piago saka yung Pinoy Wrestling Street dun sa natin previous episode. Kasi may 6 likes na yung episode na yon. So, yari ka daw kay Piago. 7 likes na. 7 likes 7 likes na yung video. So, talito malapit ka nang ma-chop sa next show ng FTW. Then, yun. Mag-comment na rin tayo sa YouTube video nila. Okay. Ayun. And for me, of course, shout out to my wife na fan ni Sir Harvey, and also source of my inspiration din sa paggawa ng podcast and to everything that I do sa buhay ko. Of course, yes. Also to our listeners and viewers na rin ng podcast na to. Thank you very much for your continued support. I know that we are still growing our community, and hopefully you're still there supporting us and keeping this community flourishing community. Yun. And with that, we end our episode. Again, thank you to our guests, Sir Harvey Talibaw, Mr. Elsie De Leon, and Miss Mau Nosikai. Hopefully, we could bring you back here in the episode, in the podcast. And with that, we end our episode. My name is Jomar, together with Miguel and Eugene, Sir Harvey Toliba, Sir Elsie De Leon, and Miss Mau Nosikai. We are 1, 2, 3 Geeks out of nowhere. Thank you very much. See you on the next episode. Thank you. Thank you po.